So, mayroon na naman ako nakitang mga eggplant na pwede na siyang harvestin kasi ayaw kong maguwang sa Bisaya pa. Gusto ko talaga linghod. So, kailangan talaga yung buto niya ay green na green pa kasi mas masarap kainin pag linghod ba. Hindi ko alam kung anong Tagalog sa linghod. So, ayan, hina-harvest ko na naman at marami na akong nalilikom dito no sa freezer namin. Ay makalibre na ako sa sa winter. So, gusto kong kumain. Buksan ko lang ang aming freezer at pwede na akong magulay ng talong. Ang ginagawa ko nga dyan ay ini-steam ko. Pagkatapos, pinalamig at ilagay sa freezer. Tapos, pwede naman yan siyang ensalada lang siya at pwede din siyang sa gata, no? At pwede rin siyang gisahin mo siya sa sa sardinas. Marami pong luto at pwede rin ilagay mo sa paksiw na isda, 'di ba? Busog na tayo diyan. Kasi gusto ko tong ganitong klaseng talong. Ang talong kasi ay maraming klase. So itong klase na ito ay Japanese eggplant daw ito. 'Yun ang nakalagay doon nung binili ko. Kaya 'yun ang gusto ko. Kasi manamis-namis talaga siya. Promise, kung nakikita nyo sa ibang mga video ko na hinihiwa ko, ang ganda talagang tingnan. Tapos yung pagkagat mo, manamis-namis. So, 'di ba? Libre na 'yan. So ito, naka-harvest na naman ang Nanay Jenny ng aking mga pananim. So ayan, i-steam ko na naman itong talong or eggplant at palamigin at ilagay sa freezer. Parang meron akong supply mga kananay. Pag magsipag lang talaga tayo, laking tipid at hindi mo nahahanapin pa. Buksan mo lang ang iyong freezer, refrigerator ay wala, nandiyan na kagad. Sipagan mo lang sa pagluluto, o diba? So ito naman mga kananay, tayo aarangkada na naman tayo sa ating kusina at ako naman naghihimay ng malunggay na malalaking dahon na galing sa aking garden at ihalo ko ito sa akin nilagang buto-buto ng baka. So pag magsipag talaga tayo, hindi tayo problema kung panghalo kahit kung anong mayroon tayo ay mapakinabangan natin yan at makatipid pa tayo ng malaki nang dahil mayroon tayong tinatanim. Kaya sipagan po at wag po magtamad-tamad, parang mayroon tayong kakainin, ganun lang po. So ito, kumukulo na ang aking tubig. Ayan, lagagay ko itong buto ng baka. Pinakagusto ko siyang gamitin. Sarap siya, lalo na pag malambot yung karne. Ayan. So, ilalagay ko na rin ito. Ayan. At lalagyan ko na rin ng buong paminta. Ito ang pinakagusto kong ilalagay. At saka parsley. Kasi parang magkaroon siya ng maraming lasa. Masarap na lasa. At lalagyan ko na rin siya ng asin. Parang habang pinakuluan siya mga kananay, pinapalabot natin yung niya, yung timpla, yung saltiness, a little bit, punta doon sa karne. At lagyan ko rin ng durog na paminta. Mahilig ako sa paminta. Lalagyan ko rin ng yellow squash, no? Ang aking gulay. Masarap ito mga kananay. Parang mas lalo siyang manamis-namis. Hindi lang ibig sabihin na pichay lang, kung ano pang ilalagay. Pag nilaga, mga kanay, lagyan nyo ng gulay kung anong mayroon kayo. Yan, pagtabihin natin ang malunggay at saka ito. Ayan, paghalo natin ng gulay sa ating nilagang buto-buto ng baka. So ngayon, malambot na ang ating karni. Ayan. Mga kananay, tignan nyo, oh. Ang ganda. Lagay na natin ang ating kalabasa. Ayan. Pangdagdagin siya, parang manamis-namis. Yan, takpan muna natin. So, ngayon, titingnan natin. Ayan. So, ilalagay na natin ang ating malunggay. Mga kananay, pag mayroong itinanim, ay mayroong ihahalo sa ating mga sabaw. Mga sabaw-sabaw sa kinabuhi nga mas nakapaganda po sa ating health. Mga nanay, ang laki ng dahon ng mga malunggay ko. Very healthy. So, madali lang yan maluto. Yung malunggay na yan kaso lang. Ito kasi, ay, magdikit-dikit siya, no? So, ngayon, titikman natin kung kulang ng sabaw. Ay, kulang ng sabaw. Kulang ng asin, dagdagan natin. Agoy. Tama na siya. Manamis-namis. Yiha talaga, yiha. Right, kain na tayo. So, tayo'y maghain na. Hain na natin. Agoy, mga nanay, kalami sa ako ang suda, no? Very fresh and delicious. Hinaluan ng mga gulay from our garden. Ay, from my garden pala.
Ayan, pag magsipag lang talaga tayo, ay sige, halabira-bira. Ayan po, hindi tayo magugutom at hindi ka nabibili pa. Nang dahil masipag ka. So ngayon, kain na tayo mga nanay. Dinamihan ko ng sabaw para makahigop, no? Ang init. Ang sarap ng malunggay mga nanay. So kita nyo noon, nung ako'y nagtatanim pa lang talaga. At ito na, inaanit ko na ngayon. Biruin nyo ba yan? So ito mga kananay, itong inspired sa mga katulad ko. Kailangan tayong kumilos. No? Ang iba kasi nandyan sa nandito sa social media at nanghihingi ng panggatas, pang-diaper ng mga anak. Masarap tulungan ang tao kung nakita natin nagsikap. Pero kung nanghihingi lang na nanghihingi, hindi maganda yan. Hindi masama pag manghingi, basta ikay kumikilos din. Tabaw ng baka, mga nanay. Gusto-gusto ng baka. Kami kahit siya. Alam niyo ba mga nanay? Mura lang ito noon. $7 lang. Sus, ngayon mga kananay, $14 na. Kasi mabinta kasi. Kaya ako pumunta, inubos ko talaga. Halimbawa, yung display doon, 5. Kunin ko lahat yan. Kasi gusto ko ito. Ito oh. Ayan. Masarap. Uy, mga kananay. Super yummy. Ang sarap ng sabaw. Nadala kasi yung buong paminta. Binalik ko. Sobrang lambot ng karne. Nga pala, pinakain ko na yung amag-amag ko, pinauna ko kasi pinalambot ko pa itong karne. Naluto na yung burger nila. First time namin ditong pumasok at umikot-ikot ako at tinitingnan ko ang kanilang mga display. At kung sakaling may magustuhan ako, interesado, ay bibilhin natin kung kaya naman sa ating bulsa. Pero yung matiyo ko ay may nagustuhan siya, nakabili.